Isa ka ba sa masugid na tagapakinig ng Sindak? Anong Sindak short story ang binabalik-balikan mo sa ating channel? Pakinggan sa ating playlist dito sa Sindak Short Stories Radio. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ang kwentong ito, Sir Red, ay base sa totoo kong karanasan noong ako'y nasa elementarya pa lamang. 10 years old pa lamang ako nung panahon na nangyari ang kwentong ito, pero hindi po namin maalis na kalimutan iyon dahil may halong misteryo ang pangyayari. Sa Maynila po ako ipinanganak, subalit ngayon ay nandito na po kami sa Visayas. Yung dalawa ko rin pong kapatid ay sa Maynila din ipinanganak. Lumipat lamang po kami sa isang bayan sa Rizal noon at doon na kami nag-aral ng elementarya. Nakatira po kami sa isang apartment na nasa loob ng isang compound. Kapitbahay nga po namin si Mang Ben. Hindi po niya ito tunay na pangalan. Siya rin po ay kaibigan ni Mama at ang kanyang asawa, pati na rin yung mga kalaro namin at mga anak ay magkakaedad talaga nung time na iyon. Mahusay po na mekaniko si Mang Ben kung tutuusin. Halos hindi nga po siya nauubusan ng gawain dahil laging meron pong nagpapaayos na mga sasakyan sa kanya. Needless to say, tiwalang-tiwala talaga sa kanya lahat ng mga customers niya, kaya binabalikan siya. Dahil din dito sa kanyang trabaho, dumaming palalo ang kanyang kaibigan at nakilala maging sa labas ng bayan. Naalala ko nga po na halos gabi-gabi ay may inuman din sa labas ng bahay ni Mang Ben dahil nagpapainom siya kasama ang mga kaibigan niya at umaabot pa nga po sila ng hanggang madaling araw. Kapag umaga naman ay pag-aayos ng sasakyan ang inaatupag ni Mang Ben. Ganoon na nga po yung naging routine ng pamumuhay ni Mang Ben. Laging may mga tao na pumupunta at nagpapaayos ng sasakyan sa kanya kapag umaga, tapos meron pa rin mga pumupunta sa kanila kapag malapit na rin pong maggabi. Yun nga lang, para makipag-inuman na. Halos hindi namin kilala ang mga tao na pumupunta sa kanila kaya naisip namin na hindi talaga tiga doon sa subdivision ang mga tao na iyon at kung meron man pong nakakakilala sa kanila, walang iba kundi si Mang Ben. Isang umaga, ginising kami ng pagka-alarma, lalong-lalo na si Mama nang malaman niya na ganun na lang din po yung pag-aalala ni Aling Cherry dahil hindi pa daw nakakauwi ang kanyang asawang si Mang Ben. Ayon sa kanyang may bahay, noong nakaraang araw, may ilang mga taong nagpunta sa kanila at sumama daw sa kanila si Mang Ben. Ilang kapitbahay na nasa loob ng compound naman na nag-alala din at nangamba dahil sa balita. Halos lahat nga po ay nagpayo kay Aling Cherry na ipaalam na ito sa pulis at sinunod naman ito ng huli. Tumungo nga siya sa police station, bakas sa muka at kilos niya ang nararamdamang pag-aalala at takot. Lumipas ang buong araw na iyon at hindi pa rin talaga nakakauwi si Mang Ben. Wala pa ring balita tungkol sa kanya at kahit kumilos na nga ang kapulisan sa kaso ng kanyang pagkawala ay wala pa ring resulta. Kinagabihan nung araw na iyon nang hindi pa nakakauwi si Mang Ben ay may kakaibang pangyayari. May isang babae na tiga dun din sa subdivision ngunit tiga ibang kalye naman siya nakatira ang sinasabing nakakita ng isang anyong babae na nakasuot ng pulang kasuotan at meron ding kulay pulang bagay na suot nito sa ulo, ganun din ang kanyang sapatos ay parehong kulay din. Naglalakad daw ito sa kalsada at doon sa harapan ng kanilang bahay, gayong kalaliman na ng gabi. May kadahilanan noon kung bakit lumabas ng bahay yung kalugar namin kaya natsyempohan niya at nakita yung babaeng nakapula. Kinaumagahan, wala pa ring balita tungkol kay Mang Ben. Sa katunayan pa nga'y ikalawang araw na ng kanyang pagkawala. Nang sumapit ang gabi nung araw na iyon, meron na namang nakakita sa babaeng nakapula. Doon din sa loob ng subdivision nakatira ang nakakita sa nakapulang babae. Ang kwento naman niya, naglalakad na daw siya pauwi galing ng trabaho nang mamataan niya ito. Sa katunayan pa nga'y nakasalubungan pa nga daw niya ang babaeng nakapula at dahil hindi daw niya kilala ang babaeng iyon ay hindi daw niya ito pinansin. Kitang-kita at mababakas daw talaga na lahat ng suot niya mula ulo hanggang sa paa ay kulay pula.
Nawirduhan siya doon kaya kinabahan at nakaramdam siya ng kakaiba. Nang muli daw nga niya itong lingunin, laking sindak niya nang wala na ito sa gawing likuran. Sa pagkakaalam niya, wala namang kahit na anong pwedeng likuan sa gawin na iyon at tanging diretsyo lamang na daanan ang meron. Puro talahiban pa nga ang nasa gilid kaya napaka-imposible namang magtatago iyon doon. Lakad takbo daw ang ginawa ng naturang lalaki. Ikatlong araw ng pagkawala ni Mang Ben ay ganun pa rin. Wala pa ring balita. Marami ng lugar sa Rizal ang napuntahan ng mga pulis ngunit wala pa rin kahit na anumang bagay na makapagtuturo o makatutulong man lang para mahanap ito. Nung gabi ng araw na iyon, muli na namang nagpakita ang babaeng nakapula. Sa pagkakataong yon, doon pa rin malapit sa kalye namin nagpakita ang babae at ibang tao naman ang pinagpakitaan nito. Galing naman daw sa isang kaganapan ang nakakita. Hindi pa umano siya nakakababa sa kanyang sasakyan ay nakita na niya sa gilid ng kalsada ang babaeng nakapula at naglalakad patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang makalagpas nga daw sa kanya ang babaeng nakapula, naisipan niyang tingnan ito sa kanyang side mirror pero bigla na lamang daw itong naglaho. Magkahalong pagtataka, kaba at sindak ang naramdaman daw nito makaraan ng kanyang naranasan. Sa kanyang kaisipan nga'y nagtatanong siya kung bakit may babae na ganun manamit at naglalakad pa mag-isa ng ganoong oras. Hindi nga daw din niya kilala ang babaeng nakapula dahil hindi naman din niya maaninag ang mukha nito pero malinaw lang na masasabing babae iyon dahil sa kilos at korte ng pangangatawan. Sa ika-4 na araw nga ay wala pa ring balita patungkol kay Mang Ben. Nang gabing iyon ay hindi naman na nagpakita ang babaeng nakapula. Hanggang sa mga sumunod na gabi ay ganun din ang nangyari. Hindi na namataan ang babaeng nakapula. Dahil sa halos nauubusan na ng pag-asa ang pamilya ni Mang Ben ay nagpunta sila sa isang magaling na manghuhula upang malaman at magbakasakali na baka meron itong maiturong sagot. Ayon sa manghuhula, wala na daw si Mang Ben. Pinatay daw ito sa karumal-dumal na pamamaraan. Babae ang katahilanan sa nangyaring pagkawala at pagkamatay ni Mang Ben ayon sa manghuhula. Hindi makapaniwala si Aling Cherry sa sinabi ng manghuhula. Maaari kasing tama ang sinasabi nito pero napagtanto niya na may kinalaman din ang babaeng nakapula sa nangyari sa kanila. Kaya sinabi ni Aling Cherry sa manghuhula ang tungkol sa babaeng nakapula. Sabi ng manghuhula, babae nga daw ang kadahilanan na nangyari kay Mang Ben at maaaring isang simbolo ang nais ipahiwatig ng pagpapakita ng babaeng nakapula. Matinding selos at galit daw ang simbolo nito. Hindi pa man nasasabi ni Aling Cherry sa manghuhula ay nalaman na rin ng manghuhula ang tunay na nangyari kay Mang Ben. Makaraan nga ang ilang araw ay nagpunta ang mga pulis sa bahay ni na Aling Cherry. Isinama siya ng mga pulis sa isang lugar sa Rizal kung saan may natagpo ang labi ng tao sa isang bakanteng lupa. Malayo ang lupa na iyon sa mga kabahayan at nagkataon lang na may napadaan doon na namamasura at nakita nga ang bangkay. Sa kasamaang palad, hindi na rin makilala ang bangkay kung lalaki ba ito o babae dahil sa sunog ito mula ulo hanggang paa. Maitim na ang balat nito dahil sa pagkakasunog. Ayon din sa pagsusuri ng pulisya, may tama ng bala ng baril sa ulo ang naturang bangkay. Narecover ang bangkay at dinala na sa morgue. Sumabay na rin sina Aling Cherry sa pagdala. Doon sa morgue pinagmamasdan nga ni Aling Cherry ang bangkay at halos mawalan nga siya ng malay nang mismong nakita niya ang ilang palatandaan na si Mang Ben nga ito. Sinuri ang ngipin at sumang-ayon nito sa pagkakaalam ni Aling Cherry na sakto sa mga ngipin ni Mang Ben. Meron ding singsing ang bangkay at katulad iyon ng binigay ni Aling Cherry kay Mang Ben. Pinagpasyahan nila na kunin ang bangkay at paglamayan dahil sigurado sila na ito na nga ang nawawala niyang asawa. Hanggang sa mailibing ito
at wala pa rin nakukuhang witness o kahit man lang suspect na pwedeng ikulong at ituro sa kaso ni Mang Ben. Mahigit 20 taon na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin po ako sigurado kung ano ang naging takbo ng kaso ni Mang Ben, pero nananatiling isang misteryo ang pagpapakita ng babaeng nakapula sa umpisa pa lang na araw ng pagkawala ni Mang Ben at ang biglaang paglaho din nito nang matagpuan na ang bangkay ng kaawa-awang si Mang Ben. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat, partikular sa mga tigapakinig ng Hilakbot at ng Sindak. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo pero ngayon po ay pinili na magbahagi ng sariling karanasan, partikular ng aking 2 kapatid at ng aking ama matapos po kaming bayuhin ng bagyong Odette dito sa Negros Oriental. Sa halos lahat nga po ng mga bagyong dumaan sa aming lugar, ito po yung masasabi talaga namin na historical at hindi malilimutan ng lahat ng mga residente rito. Marami naman po kasi mga bagyong dumaan dito sa aming lugar pero hindi po kasing lakas at nakapipinsala katulad ni Odette. Kaya naman po, marami po ang nagkamali nang hindi pakinggan ang pagbababala ng otoridad, lalong-lalo na ang mga residenteng malalapit sa ilog. Ilang araw bago po maglandfall ang naturang bagyo ay nag-anunsyo na po ang otoridad namin na magsilikas na ang mga residenteng malalapit sa ilog. Subalit hindi po nila ito pinakinggan dahil nasanay na sila sa mga nagdaang bagyo na hindi naman po ganon kagrabe ang pinsala at epekto. Matapos nga po ang bagyong Odette noon, kitang-kita ang mga dinaanan nitong nasirang kabahayan, ang malawak na pagbabaha at talagang makikita mong kawawang-kawawa ang mga nasa tabi ng ilog. Nang parehong araw at malapit na pong gumabi, napagdesisyonan pong magpunta sa dagat yung isa kong kapatid, which is yung middle child sa amin. Marami nga po siyang nahakot na mga bangus sa mismong araw na iyon dahil nagsiapawan po yung mga fish pond na malapit sa amin. Kaya parang fiestang-fiesta kami sa pag-ulam ng bangus ng gabing iyon. Ayon sa kanya, habang nangunguha nga daw siya ng bangus ng araw na iyon, walang ano-ano'y may narinig daw siyang pag-iyak ng isang babae at ito ay malapit sa mga bakawan na malapit din sa aming bahay. FYI lamang po, ang bahay namin ay nasa tabi lamang po ng dagat at napapalibutan ng mga mangroves. Dali-dali daw po niyang hinila ang lambat ng maraming bangus at umuwi na po sa amin dahil natakot siya. Dumaan nga po ang ilang araw, napansin ko na bakit lumipat ng higaan sina Papa at yung youngest brother ko. Hindi na sila natutulog sa kwarto na malapit sa dagat. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko sila kung bakit. Medyo kinabahan ako sa sinagot ni Papa. Meron daw kasi silang naririnig na babaeng umiiyak sa dagat sa tuwing sumasapit ang 9:00 ng gabi. Sa paglipas ng umaga, nagtanong na rin ang aking papa sa aming mga kapitbahay kung meron din ba silang naririnig na parehong tinig sa tuwing sumasapit ang 9:00. At mas lalo nga pong nagimbal si Papa nang sagutin siya ng aming mga kapitbahay na meron nga daw silang naririnig din na umiiyak na babae pagsapit ng dilim. Ang hinala ko noon, maaaring isa itong kaluluwa na humihingi ng saklolo at tiyak na biktima ng bagyo. Pero dahil sa loob-loob ko, alam kong wala akong magagawa dahil nauunahan ako ng takot. Isang gabi pa,
base sa kwento ng aking bunsong kapatid at ng aking papa. Ayon sa kanila, naglakas sila ng loob na tuklasin kung saan banda nanggagaling yung umiiyak na babae. Inilawan daw nila yung bahaging iyon sa pamamagitan ng flashlight, partikular ang isang bahagi ng mangroves na malapit sa amin. Parang nahanap nga daw nila kung saan naroroon ang umiiyak na babae. Napatanong ako kung anong nangyari sa kanila matapos ko silang makita na humahangos pabalik sa aming bahay at dere-deretso sila sa second floor ng aming bahay. Sabi ng bunso kong kapatid, nang nilapitan daw nila yung isang babae na umiiyak sa bahagi ng bakawan ay sinigawan daw sila nito. Agad pumasok sa aking isipan yung isang senaryo sa larong Left 4 Dead na kapag nahanap mo yung isang witch na umiiyak ay dapat lumayo ka na lamang para hindi ka nito atakihin. Hanggang sa lumipas ang isang araw, may isa pong bangkay na natuklasan malapit sa amin. Natabunan po ito ng maraming mga haligi at mga damo, kaya talagang hindi mo malalaman na meron palang bangkay na naipit doon. Sumingaw na lamang po ang amoy nito kung kaya't nahanap siya ng otoridad. Mahirap din talaga na matukoy kung may patay din doon o wala hanggat hindi mo maaamoy ang tila na bubulok nitong laman. Maaring isa ito sa mga biktima ng pag-anod ng malawakang baha sa aming lugar. Maaring isa rin siya sa mga nakatira sa malapit sa ilog at talagang nang humupa ang malawakang pagbabaha at ang storm surge, doon lamang nakita ang kanyang katawan. Nang malaman nga namin, isa daw itong babae. Kaya't napasok na naman sa isipan ko yung umiiyak na animoy humihingi ng saklolo. After po ng araw na iyon, nawala na rin po yung naririnig ni na Papa na umiiyak na babae. Doon po namin na-conclude na maaaring umiiyak siya tuwing gabi upang humingi ng saklolo o kaya naman talagang umiiyak siya sa bahaging iyon upang ituro kung nasaan ang kanyang katawan. Maaaring gusto niya talagang matuklasan ang kanyang bangkay doon upang mailibing ng maayos. Maaaring isa po itong pagtawag na rin ang kwento kong ito sa lahat ng mga medyo matitigas ang ulo, lalong-lalo yung mga malalapit sa ilog. Bago pa lamang maglandfall ang isang bagyo, makinig na sa otoridad, lumikas para na rin sa inyong seguridad. Hindi na baling mawalan ka ng ari-arian o ng bahay, wag lang ang inyong buhay. Hanggang sa aming pagkikwentuhang magkakapatid nang minsang nagkakape kami. Nasagi sa isa naming huntahan yung isa sa mga mas ikinakilabot kong kwento. Ayon sa mga napakinggan ni Papa sa Gawin ng Bayan, may mga kwento-kwentong umugong na bago din daw dumating o maglandfall ang bagyong Odette ay may namataan daw ang mga tigabayan na isang matandang babae na pagala-gala doon sa isang bahay na malapit sa ilog. Humihingi daw ito ng tubig. Ngunit hindi po siya binigyan ng kahit isang baso. Ang sinabi na lamang po ng matanda, "Sige lang, wag niyo na lang akong bigyan. Di bale, darating din ang maraming tubig para sa inyo." You're tuned into Sindak Short Stories Radio. Magandang araw po sa lahat ng mga tigapakinig dito sa Sindak Short Stories. Isa po ako kasi sa mga taong nakakakita ng mga bagay na hindi pangkaraniwan. Kaya minsan nga po, akala nila ay nababaliw na ako. Kasi ang pakiramdam ko rin, wala pong nakakaunawa sa mga katulad ko. Mahirap din po mag-share kasi sa mga tao dahil hindi naman lahat ay naniniwala. Yung iba,
ay tatawanan ka pa, kaya mas mabuting sarilinin ko na lamang ang lahat. At ito nga, ibabahagi ko po dito sa subscribers Silakbot Stories. Ang pangyayari pong ito ay naganap noong 2017. Nag-aaral pa po ako at nasa college at ito ay naganap sa 4th floor ng academic building namin. Nung time na iyon, nagkaklase po kami sa gawing dulo, ang pinakahuling room sa building na yon. Evening class kami kaya kaunti na lamang po yung mga tao. Nagpa-break time pa nga po yung prof namin at 15 minutes ang itinagal nun. So dahil medyo mahaba-haba, nag-CR break lamang din ako dahil tinatamad din naman akong bumaba tapos limited lang din yung oras. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko nga po ay may sumusunod sa akin. Ako naman ay dinedma ko lamang yun dahil ang aking pag-aakala ay baka kapwa ko rin estudyante yun. Nang mapalapit na po ako sa CR, nagtaka na ako dahil parang may tumakbo na sa likuran ko. May narinig na rin po akong hagik-gik ng mga bata, as in nandun lamang po sila sa likuran ko. Opo, mga bata. Kasi yun po yung naririnig ko na parang nagsasapawan ng hagik-gik. Naisip ko naman na baka mamaya estudyante lamang din ito na baka may dalang anak o kaya pamangkin na inaalagaan tapos naglaro lamang doon, pero ang lahat ng ito ay nasa aking isipan lamang para hindi rin ako matakot. Sa katunayan nga po niyan Sir Red, may mga estudyante din po kasi na mga mami na at walang maiiwan sa kanilang mga anak kaya isinasama talaga nila sa eskwelahan. Hanggang sa makapasok nga ako sa 3rd cubicle ng CR, dito ako nakaramdam nung weird na feeling. Kasi totoo po na may nakita akong paa sa tapat ng pintuan. Naka-black shoes po siya na karaniwang isinusuot ng mga batang nag-aaral sa elementary. May medyas pa nga po siya na parang pang first communion. Sana po ay nagigets nyo yung itsura. Para po din siyang may tela ng TV. Sabi ko pa, wait lang be ha, patapos na ako. At nagtaka lang ako kasi bakit wala man lang ka-response yung bata at wala man lang din siyang kasama na medyo matanda sa kanya. Maya-maya, paglabas ko, inikot ko kaagad ang paningin ko at saktong nakita ko na naglalakad si ating guard. Nagtanong ako kung may nakita siyang bata sa CR kasi concerned din naman ako at baka madisgrasya o kaya'y mahulog pa sa pinakamataas na floor ng eskwelahan. Ang tugon sa akin ni guard ay wala naman daw at ako lang daw ang mag-isa na nanggaling sa CR. Ipinagdiinan ko pang, seryoso ka te? Kasi may bata pong tumakbo pagpasok ko sa CR. Tapos akala ko sumunod na dahil iihi din. Nako, may nagpaparamdam talaga dito ma'am. Ganyan din nga po yung tanong sa amin nung isa kong kasama nung siya naman yung nagra-round dito. Batang babae daw po no. Opo. Salamat po. At pagkatapos ay hinihimas-himas ko pa ang magkabilang braso ko dahil nangingilabot na talaga ako. So bumalik na rin ako sa room pagkatapos po nun. Kahit talagang kinikilabutan maging yung mga maliliit na balahibo ko sa batok. Para nga pong lumalaki din yung ulo ko at anytime ay sasabog na ito dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako nagkakamali sa nakita at narinig ko kanina. Uwian na rin po makalipas ang ilang saglit. Nagkataon naman na nahuhuli akong maglakad dahil nagbabasa ako ng chat sa phone ko. Nang bigla po ako napatingin sa isang room na walang ilaw at nakakandado na. Nakita ko po talaga na may nakatayong bata sa gawing whiteboard at nakatingin pa ito sa akin. As in all white po yung bata pero malabo ang mukha niya. Hindi ko alam yung gagawin ko talaga noon Sir Red kaya talagang ang nangyari ay tumakbo na lamang ako kung saan naroroon yung iba ko pang kaklase. Nilamon talaga ako ng sindak ng mga sandaling iyon Sir Red. At dahil doon, nakumpirma ko na meron nga talagang multo sa 4th floor ng university namin.
Hindi ko na nga lang po papangalanan ng aming universidad, pero sa mga makakadinig nito at tila makaka-relate sa deskripsyon ng mga nabanggit ko kanina, palagay ko'y malalaman na nila kung saan ito matatagpuan. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Good evening Sir Red at sa lahat po ng bumubuo ng Sindak Short Stories. Ako po si Rafi. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo na ngayon ay magbabahagi ng isang maikling kwento kaugnay ng aking karanasan sa aming bahay sa Sampaloc, Maynila. Sa katunayan, nalaman ko lamang po recently na hindi lang pala ako ang nakakita at nakaranas ng ganito, sapagkat kahit ang aking mga magulang ay nasaksihan din pala ang lahat ng aking nakita. Meron po kasi kaming madilim na pasilyo kung saan nakatapat ang aming pintuan at mga bintana, kaya pag dumarating po ang buwan ng Nobyembre, nagpaparamdam talaga ang tinagurian naming bantay sa bahay. Tuwing aalis kami, lagi kong naaaninag ang isang puting figura sa aming pasilyo at minsan nga ay nakaupo pa ito sa dulo ng pinakamadilim na bahagi nun o kaya naman ay naglalakad. Ang nakakahilakbot na pangyayari, 10:00 ng gabi iyon nang matutulog na sana kami, nang makita ko sa gawing bintana na may isang puting tela at parang kurtina ito na siyang palutang-lutang doon. Nakita din pala iyon ni na mama at papa. Sa pakiwari po namin, ito na naman ang pagpaparamdam ng isang white lady na siyang itinuturing namin na bantay sa aming bahay. Kung ano man ang purpose o kaya ay dahilan kung bakit siya nagpapakita sa amin, hanggang sa ngayon po ay hindi pa rin namin malaman kung bakit at ano. Ako po si Jazz at nais ko pong ibahagi sa inyo ang karanasan ko at ng mga kamag-anak ko. Unahin ko po yung naranasan ng aking papa. Ang trabaho po niya ay nasa trucking o pahinante, kaya umaalis po siya ng bahay ng madaling araw. Nung siya daw po ay palabas na sa aming subdivision, past 3 a.m., may madadaanan ka kasi doon na malaking puno ng akasya. Wala daw po sa hinagap nang siya'y mapalapit doon sa puno ay nagulat na lamang siya dahil may biglang tumawid at nakasisigurado siya na nanggaling po ito sa puno ng akasya at patungo ito sa kabilang side ng daan. Napatigil daw sa paglalakad si Papa at hindi mawari kung ano ang kanyang nakita. Hindi rin po niya mapagdesisyonan kung ano nga ba ang kanyang magiging reaksyon, kung ihahagis ba niya ang hawak niyang piraso ng sigarilyo na may sindi o kaya naman ay tumakbo na lamang dahil sa gulat at takot. Nang idetalye po niya sa amin ang kanyang nakita, ang itsura daw po nito ay maitim na babae. Buhaghag at kulot ang buhok, walang saplot sa kanyang mga paa at mahahaba ang mga kuko. Imposible naman din daw na isa itong taong grasa sapagkat napaka-consistent daw ng pagkaitim nito. At ang mas nakagigimbal pa ay nang sabihin ni Papa na ang mga mata nito ay mapupula at parang umiilaw pa. Ang susunod ko naman pong ibabahagi ay karanasan ni Mama. Taong 2012 na binagyo po kami sa lalawigan ng Bulacan. Bumaha at pumasok na ang tubig baha sa aming bahay kaya sa second floor po kami natulog. Ang kasama po namin sa maliit na kwarto ay ang lola at pinsan kong bata. Sa kama sila natulog at kami naman nila mama at papa ay sa sahig na may foam. Bandang madaling araw ay naalimpungatan daw si mama kaya iminulat niya ang kanyang mga mata. Napansin daw niya agad-agad na may nakaupo sa kama. Dahil nga sa wala nga pong ilaw na mga sandaling iyon at madilim, tanging liwanag galing sa buwan na pumapasok sa kwarto
at sa bintana ang nagsilbi po niyang liwanag kaya hindi pa rin daw niya gaanong makita kung sino ang nakaupo. Pero sa kanyang deskripsyon, maliit na bata daw po ito kaya nung unay inakala niya na pinsan ko lamang ito. Ang unang tanong daw po niya ay kung bakit gising pa ito pero nung tinignan daw po niya ang gawin ni Lola ay nagulat siya dahil nakahiga at himbing na himbing ang tulog ng pinsan ko doon. Tinignan daw po niya ulit ang batang nakaupo sa paanan nila at hindi pa rin daw ito umaalis sa posisyon niya. Hindi man lang gumagalaw at hindi rin nagsasalita. Sa takot po ni Mama ay isiniksik daw po niya ang sarili niya sa side ni Papa at kinuha daw po niya ang kamay ni Papa para ipanyakap sa kanya. Unti-unti din naman daw po siyang nakatulog kahit na takot siya. Ang huling ikikwento ko naman po ay nangyari sa lolo ko. Hapon na daw po iyon. Lumabas daw po ng kwarto si lolo para tignan kung ano na ang mga nalutong hapunan. Pagdating daw po niya sa kusina ay walang kumakausap sa kanya. Nagtatanong siya kung may pangsahog na ba sa ulam pero walang sumasagot samantalang nandun daw ang nanay niya, si mama ko at ang lola ko maging ang mga tita ko at kasambahay ay naroroon. Halos pasigaw na nga daw po siya sa pagtatanong ng paulit-ulit ngunit wala daw pong sumasagot sa kanya. Ang mas nakagigimbal pa ay parang hindi nga daw siya nakikita ng mga ito. May sumagot lang sa kanya nang tapikin niya ang lola ko dahilan para mahawakan niya ito. Nakailang ulit daw siyang paliwanag sa kanila na kanina pa siya naroroon at nagsasalita pero walang pumapansin. Pinipilit naman daw nilang lahat na hindi nila nadinig ang lolo ko o kaya napansin man lang. Kaya ganun na lamang ang laking pagtataka nilang lahat kung bakit. Makalipas ang 2 araw, namatay po si lolo dahil inatake sa puso. Sa tingin po namin kung pagbabasehan ng kanyang kwento, maaaring pangitain na ito o di kaya'y masamang signus ng hindi maganda ngunit tiyak niyang kamatayan. Tawagin niyo na lang po akong Ray at isa po akong 31-year-old ninyong tigapakinig. Kung wala pong bago dito sa Sindak Short Stories ay lumilipat po ako sa Ilakbot lalo na sa Ilakbot 24/7. Ako po ay tiga Cagayan de Oro. Ibabahagi ko lamang po ang nangyari sa akin na hanggang sa ngayon ay tandang-tanda ko pa. 3rd year high school po ako noon. Wala naman po talaga akong naging malapit na kaibigan noong mga panahong iyon sapagkat tahimik lamang ako sa eskwelahan at kumbaga wala akong pakialam sa mga ibang kaklase ko. Hanggang sa nabalitaan na lamang namin ang pagkamatay ng isa kong classmate. Simula po noon, wala na pong umuupo doon sa kanyang upuan na malapit sa CR dahil yung ibang kaklase ko noon ay natatakot. Hanggang sa isang Biyernes iyon, normal lamang po talaga na araw sa aming aralin habang nagtuturo ng masaya ang aming guro sa harap. Ewan ko po ba kung bakit na magnet ang aking paningin sa bakanting upuan na siyang inupuan ng aking namayapang kaklase. Doon nga po, Sir Red, ay may nakita akong babae. Nasa labas lang naman ito ng bintana at tila nakasilip po siya at ilang metro ang layo doon sa upuan ng dati kong kaklase. Napatingin ako at iniisip ko nga kung tiga ibang section ba siya pero hindi ko talaga maaninagan ang kanyang muka. Legit nga lang naman talaga, Sir Red, na yung uniform niya ay pareho sa amin. Hindi ko rin maipaliwanag na kung bakit the more na tinititigan ko siya noon ay gayon din yung pagtindig ng aking mga balahibo. Hanggang sa ifinokus ko na lamang pumuli sa aming diskusyon ang aking atensyon.
Pero wala pa pong ilang minuto nang muli ay akin pong nilingon ang upuan ng aking kaklase. Gayon na lamang ang aking panghihilakbot nang makita ko na yung babaeng nasa labas ng bintana kanina ay nakaupo na rin po doon sa bakanting upuan na dating upuan ng aking namayapang classmate. Natakot po ako sa pag-iisip na paano siya ganoong kabilis na nakapasok at imposible naman siya makakapasok doon sapagkat walang kapinto-pintuan. Ang pinto ay nasa gawin ng aming blackboard at kung doon man siya papasok ay hindi ko namalayan. Hanggang sa ilang minuto nga ay tinatawag na pala ng mga kaklase ko ang aking ngalan. Kanina pa daw pala ako tinatawag din ni teacher para mag-recite pero nakatingin at nakatitig lang daw ako sa upuan ng namayapa naming classmate. Hindi naman din ako pwedeng mamalikmata si Red sapagkat naroroon talaga siya at animoy nakatutok din sa diskusyon ng araling panlipunan subject namin. Hindi ko rin naman masasabing ito yung namayapa kong kaklase sapagkat hindi ganoon ang itsura niya. Nang matitigan ko nga ang kanyang uniforme, nakatitiyak ako na isa ito sa mga lumang uniforme ng eskwelahan o kung sa tansya ko nga ay tama, ganito ang mga uniformeng pambabae sa aming eskwelahan 5 o 6 na taon na ang nakararaan. Matapos nga po akong sigawan ng kaklase o katabi ko, doon na lamang ako nagbalik sa ulirat. Kitang-kita ko pa rin ang babae na naroroon. Sinabi ko sa kanila ang nakikita ko pero wala po silang reaksyon at pinagtawanan pa nila ako. Sa bandang huli, nang muli kong lingunin ang babaeng nakaupo roon, kitang-kita ko talaga Sir Red na wala po siyang mata na para bang dinukot. Ibinuka din niya ang kanyang bibig na pagkaitim-itim at doon nga'y nagsilabasan ang hindi ko mawaring anong kulay na likido. Kinabukasan nga po Sir Red ay hindi ako nakapasok sapagkat inaapoy ako ng lagnat. Nang ako po ay ipinatingin sa albularyo, lumabas nga po ang resulta na kung saan ako daw po ay nabati ng isang elemento sa aming eskwelahan. Kinikilabutan ka na ba? Mas lalamunin ka ng hilakbot sa tuloy-tuloy na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories Radio. Bagong lipat lang si Ed sa inupahan nitong bahay sa isang bakanteng lote. Malapit lang kasi dito ang pinagtatrabahuhan niya at hindi na nga siya mamomoroblema sa pagko-commute papunta doon. Sinimulan na niyang ayusin lahat ng gamit niya sa loob at natapos siya mga bandang hapon. Nagpahinga siya saglit at naisipan niyang pumunta sa bakuran ng bahay na nasa likod lamang. Okay lang naman ang likod bahay bukod sa mga mahahabang damo na nasa gilid at isang malaking burol ng lupa na nasa gitna. Perfectionist kasi si Ed kaya hindi kaaya-aya sa paningin niya ang burol na iyon. Kaya kinuha niya ang pala at ang grass cutter para simulan ang paglilinis doon sa bakuran. Sinimulan niya mula sa damo bago sa burol na iyon. Akmang papalahi na sana niya ito nang biglang may magsalita sa gilid niya. Kung ako sa'yo, hahayaan ko na lang yung burol na yan. Paglingon niya ay isa iyong lalaki na may bigote na hindi kakapalan. Nasa kabilang bakod ito at nakatingin sa kanya na tila nagbababala. Eh bakit naman? Tanong sa kanya ni Ed. Anong bakit? Napakasamang magalit yung mga nakatira sa burol na yan. Naniniwala ka pala doon? Ay, huwag kang mag-alala. Sigurado ako mga langgam lang ang nakatira dyan. At tuluyan na nga niyang pinala ang burol na iyon. Bahala ka ha, basta binalaan na kita. At pagkatapos ay tumalikod na sa kanya ang lalaki sabay alis. Napailing-iling naman si Ed at pinala pa ng pinala ang burol na iyon hanggang sa tuluyang masira.
Sumapit ang 12:00 ng hating gabi nang bigla na lamang magising si Ed dahil sa mga boses na kanyang naririnig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa loob ng kanyang kwarto pero wala siyang nakita. Babangon na nga sana siya pero hindi niya nagawa dahil hindi niya maigalaw ang kanyang katawan sa hindi malamang dahilan. Isa nga sa mga nadidinig niyang boses ay ang pinatay niya ang mga kasamahan natin at sinira ang ating bahay kaya dapat ay turuan siya ng leksyon. Atin bang bibigyan siya ng matinding sakit o ng kamalasan? Buhay ang kinuha niya kaya buhay din ang kapalit. Ganon na ganon katindi at kaklaro ang pandinig ni Ed sa mga boses na iyon pero hindi talaga niya makita kung sino at saan nanggagaling. Pinagpapawisan na nga siya ng malamig ng mga oras na iyon nang bigla siya ulit makaramdam ng antok. Bago pa tuluyang pumikit ang kanyang mga mata ay may naaninag siyang mga maliliit na kulay itim na figura sa kanyang harapan. Bigla na lamang nagising si Ed makailang saglit at nakita niyang gabi pa rin. Babangon na sana ulit siya pero etong at hindi na naman niya maigalaw ang kanyang katawan. Tanging mga mata lamang niya ang kanyang kayang paggalawin. Dahil doon ay kinabahan na siya ng lubos. Mas lalo pa siyang kinabahan nang kusang bumangon ang katawan niya pero hindi siya ang kumokontrol nito. Para bang may sariling isip ang kanyang katawan at wala siyang ibang magagawa kundi panoorin lamang ito. Doon ngay may nadidinig na naman siyang mga boses na para bang hindi nanggagaling sa kwarto niya kundi nanggagaling sa isip niya. Naririnig niya itong tumatawa ng malademonyo habang patuloy na gumagalaw ang katawan. Parang sila ang gumagawa nito. Hindi nga makapagsalita si Ed at bigla na lang naglakad ang katawan niya papunta sa kusina. Tuluyan ang binalot ng hilakbot si Ed dahil alam niya kung saan ito patutungo. Kung bangungot man iyon ay sana'y magigising siya agad. Dahan-dahang lumapit ang katawan niya sa stove at binuksan ito. Grabe! Ang bilis ng tibok ng puso ni Ed na mga sandaling iyon. Kinuha ng kamay niya ang isang frying pan at inilagay ito sa stove. Oras na para magluto. Dinig ni Ed ang nakakakilabot na tinig na iyon sa isipan niya bago nilagyan ng oil ang frying pan at inilagay doon ang kanyang sariling kamay. Gustong sumigaw ni Ed pero hindi niya magawa at masakit niyang pinanood na maluto ang sariling kamay sa frying pan na iyon. Damang-dama pa niya ang pagkapaso ng kamay sa katawan niya hanggang sa bigla na lang ulit siyang nakagalaw. Kusa na naman siyang tumungo sa gawing kutsilyo. Hinawakan iyon at ang tinig ay nagsasabing, "Saan kaya natin pwedeng gamitin to? Dito kaya?" Sabay tutok sa mukha niya ang matalim na kutsilyo. "O dito kaya?" At itinutok naman iyon sa braso. Dito na lang." Dinig na dinig ni Ed iyon sabay tanggal ng kuko niya. Binalot ulit ng matinding sakit si Ed dahil sa ramdam na ramdam niya ang paghihiwalay ng laman sa daliri at kuko niya. Umagos doon ang masaganang pulang likido pero hindi pa doon nagtatapos dahil inisa-isang pinagkukuha ang mga kuko niya sa daliri. Naiiyak na sa sakit si Ed at nagsisitalsikan na ang mga dugo sa mukha niya. Biglang kinuha ng nagdurugong kamay niya ang mga kuko. "Say Dinig niyang sabi ng isang tinig sa isipan niya at bigla na lamang siyang ngumanga at kinain lahat ng kukong iyon. Muling kumilos ng kusa ang katawan niya at kumuha naman ng martilyo at mga pako. Bago ito pinagpapako ang sarili niyang braso. Patuloy na umagos ang masaganang pulang likido galing sa katawan niya dahil sa mga natamong sugat. Gusto na nga niyang sumigaw ng tama na, subalit kusa namang gumalaw na naman ang kanyang katawan at sa pagkakataong ito, kumuha naman ng alkohol. Halos hindi niya makayanan ng sakit nang biglang ibinuhos niya ito sa mga sugat niya at ipinaligo kalaunan hanggang sa maubos. Pinagmumura na niya ang gumagawa sa kanya noon nang kumuha naman ng baril ang sariling katawan. "Dito na magtatapos ang buhay mo." At itinutok niya ang baril sa kanyang ulo.
Nakapagmura muna sa kahuli-hulihang pagkakataon si Ed bago tuluyang pumutok ang hinawakang baril. Kinabukasan ay may mga pulis at maraming taong nakikiusyoso sa labas ng inuupahang bahay ni Ed. Pinagtatanong ng ibang pulis sa mga taong naroroon patungkol sa kaganapan habang ang iba ay nag-iimbestiga naman sa sanhi ng kamatayan nito. Lumapit ang isa sa mga pulis sa isang lalaki na may hindi kakapalang bigote. Nakatingin ito sa ambulansya kung saan ipinapasok na ang bangkay ni Ed. "Sir, may tatanong lang po ako sa inyo kung pwede." Magalang na wika ng pulis. Tumango naman ang lalaki sabay sabing, "Sige." Tinanong naman agad ito ng pulis at sinagot naman ito ng lalaki na walang kasinungalingan. Matapos tanungin ng pulis ang lalaki, napatingin na lamang siya sa burol na nasa bakuran ng lalaking iyon na nasa harapan nila ngayon. Ang sabi ng lalaki na may hindi kakapalang bigote, "Totoo pala yung kwento-kwento sa lugar na to. Totoo ngang karma ang bahalang pumarusa sa'yo." Maaari ninyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channel sa ating podcast. I-search lang ang Hilakbot TV's Pinoy Horror Stories sa podcast. Mapapakinggan rin sa Spotify, Anchor, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Overcast, Podbean, Castbox, Stitcher at iba pang podcast platform. Maraming salamat mga kasindak. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Hello po sa lahat ng inyong tigapakinig, si Red, at ito po ay aking second story na. Ako pong muli si Ann ng South Cotabato, and this story happened when I was in college. Isa po kasi akong working student noon at ang amo ko po ang nagpapaaral sa akin. Cashier po ako sa umaga at estudyante naman sa gabi. Isa sa larawan ko po yung location ng bahay ng amo ko. Hindi naman po talaga siya nakakatakot sa una dahil bagong tayo yung subdivision at nasa loob po ng compound na iyon ay iilan pa lang kasi yung nakatirik na bahay. So kung susumahin, sobrang layo po ang pagitan ng mga bahay doon noon. Ang katabi ng bahay ng amo ko ay mga 3 lote pa na bakante at wala pa po talagang nakatayo doon. Isang umaga iyon nang papasok na ako sa trabaho at 4:00 iyon na madaling araw nang umalis ako sa bahay. Ako po kasi ang naatasan na magbukas ng store at naka-assign sa counter. Habang naglalakad ako sa malawak na daan, wala naman po talaga ako nararamdaman na kahit na anumang paranormal sapagkat nakasanayan ko na rin po talaga na maglakad ng mag-isa at ilang buwan ko na rin po iyong ginagawa. Sa aking paglalakad, may naaninag po ako na isang figura sa gilid ng daan. Nakaputi po iyon na parang sando at nang nilapitan ko upang makasigurado ay inilawan ko pa ang aking cellphone. Isang dipa na lamang ang layo ko at doon nga'y may isang batang lalaki na nakita kong nakaupo sa gilid ng daan. Sa tansya ko nga po si Red ay nasa 4 na taong gulang pa lamang siya at napakaamo ng muka. Nakaputing sando at blue shorts po ang nakita ko pero wala siyang tsinelas at nang makalapit pa ako ay nakita kong umiiyak siya. Tinanong ko yung bata kung ano ang nangyari sa kanya at sino ang kasama niya, saan din siya nakatira at nang sa ganun ay maihatid ko muna siya. Nahaplos ko pa nga si Red yung likod niya at pinapatahan siya para makausap ko ng maayos. Nang tumahan nga po, itinuro niya sa akin ang bakanting lote at ang sabi niya, doon daw siya nakatira. Nagtaka ako kasi wala naman po talaga nakatirik na bahay doon at malawak po yung bakanting lote. Ilang sandali pa ay may dumaan na tricycle at napagtanto ko na yung pinsan ko pala yung nagmamaneho nito at patungo sila sa palengke.
Pinara ko siya upang tanungin sana kung kilala ba nila yung batang kasama ko, pero nang makatapat sa akin yung tricycle at yung pinsan kong nagmamaneho, bigla nila akong hinila at pilit na pinasakay sa tricycle. Nagtataka ako at napalingon ako sa bata at ang sabi ko sa pinsan ko, kawawa yung bata at ba't iniwan na lang namin dun. Pero sabi ni pinsan ay sumakay na lamang daw ako at mamaya na ako magtanong. Kapansin-pansin yung pagharurot nila ng sasakyan. Pagdating namin ng store, sinabihan ko yung pinsan ko na balikan niya yung bata kasi baka mapano iyon sapagkat madilim pa ang buong paligid. Pero nasindak ako nang sabihin niya na hindi daw bata yung katabi ko at hindi siya isang tao. Kaya daw pinasakay ako agad sa tricycle dahil nakita din pala ni pinsan na nanlilisik ang mga mapupulang mata nito at hindi siya isang bata. Isang hindi mo mawaring nilalang ang naroroon. Base nga sa pagkakasalarawan ni pinsan, maitim daw ang balat ng bata. Walang saplot, nagbabaga ang tingin sa kanya. Mahahaba din daw ang braso nito. Klarong-klaro ito sa kanyang paningin at taliwas sa aking nakita at pagsasalarawan sa kanila. Simula po noon ay talagang hindi ko na tinitignan ang bahaging iyon dahil ayaw ko na muling makita pa ang batang nakakatakot. Isang nakakasindak na gabi sa lahat, pati na rin sa bumubuo ng channel na ito. Akin pong ibabahagi ang dalawa sa mga paranormal experiences ko na hindi ko po talaga makalimutan hanggang sa ngayon. Ang una nga po ay noong nagsiserve pa ako bilang sakristan sa simbahan. Pagkatapos po kasi ng misa, naisipan namin na picturean ng isa naming kasama sa ministry kung saan nakapwesto po sa second floor at nakatalikod po sila sa hagdan. Habang binabrowse na po namin yung mga pictures, nagulat po kami sapagkat malinaw po talaga na may hugis muka ng isang babaeng matanda ang rumihistro sa aming kinunang larawan. Nakanganga pa nga po ito at nakatagilid pa sa amin. Ang isa pa sa mga hindi ko rin malilimutan ay nang minsang tumambay ako sa hagdan ng village sa amin. Nagsi-cellphone po ako nung time na iyon at out of nowhere, bigla akong napahinto sapagkat may narinig po akong mga yabag. Yung bang parang sinasadyang pabagsak ang paglalakad sa sahig upang madinig ko. Nilingon ko nga po iyon subalit wala naman palang bababa. Pagkatapos po noon ay dali-dali akong tumakbo papasok ng bahay at never na po talaga akong tumambay ng mag-isa sa naturang hagdan. Magandang gabi po sa lahat ng inyong mga masugid na tigapakinig. Akin pong ibabahagi ang nakakatakot kong experience noong ako ay nasa kolehiyo pa lamang. Noong college po kasi, isa sa mga naging requirements namin ay ang gumawa ng movie o kumbaga independent film. Napagdesisyonan po ng na-assign naming director na sa North Olympus Subdivision po kami mag-shoot ng mga scenes namin. Minsan nga po inaabot na kami ng gabi sa kakashoot dahil nga sa dami po ng scenes at preparation. Isama pa yung syempre mga bloopers na sadya talagang kumakain ng oras. Nakagawian na po namin na bago maghiwa-hiwalay matapos po naming gawin ang aming shooting ay magpipray muna ng magkakahawak, depende din po kung saang part ng subdivision kami inabot. Sa hindi ko po maipaliwanag na pakiramdam, every time na mangyayari yun, nakakaramdam ako ng malamig sa bandang pa ako kahit na hindi naman mahangin sa buong paligid. Sa katunayan, sa huling araw namin ng shooting doon,
ay nagawi po kami sa plaza nila. Gabi na noon at habang nakaupo ako sa gilid at nanonood ng ginagawa nila, bigla pong may bumulong sa isa kong tenga. Malalim po yung boses ng lalaki at nasa ibang lengguwahe. Para pong galit yung boses niya at talagang masasabi mong malademonyo. Ang nakakabigla doon, yung katabi ko sa kanan ay narinig din pala niya yung pareho ding narinig ko. Kami lamang po ang nakarinig sa lahat ng katabi namin sa pwesto na iyon. Sinabi namin sa direktor namin at pagkatapos ay nag-pack up na kami, nag-pray at umalis. Ikaw ay nakikinig sa Sindak Short Stories Radio. Ito ang Sindak Short Stories Radio. Gabi iyon ng Huwebes. Nasa kusina ako sa harap ng mesa at kumakain ng dinner. Bigla-biglang dumating ang aking mga magulang galing sa kanilang trabaho. Agad na ibinungad ko, "Ma, siya nga po pala. Bukas po, card day namin. Punta raw po kayo kasi magmi-meeting pa po yung mga magulang." Napatigil saglit ang aking ina at napabuntong hininga. Matapos nun, "Anak, alam mo namang busy kami ng papa mo sa work. Hindi ba pwedeng ikaw na lang yung kumuha?" Sa katunayan, may nais pa sana akong sabihin sa kanila. Ang ginawa ko na lamang ay pinanatili ko na lang sa aking isipan ang sana'y sasabihin ko pa at hinayaan ko na lamang ang aking sarili na itikom ang bibig at tinapos ko na lamang ang aking kinakain. Alam ko na naman kasi ang mangyayari doon. Pupunta na naman ang lahat sa isang pointless argument. Matapos kong hugasan na pinagkainan, nag-ayos muna ako ng aking sarili at diretso na ako sa aking kwarto. Kinabukasan, maaga akong nagising sapagkat excited ako na ako ang kukuha sa aking card. Siguro, nandun na rin ako sa katotohanan na naging manhid na lamang ako sapagkat never naman din talagang nag-attend ang aking mga magulang kapag card day. Hindi naman din sa pagmamayabang. I'm the top one of our class since I was on my first year. Dahil dito, nakaugalian ko na talaga na huwag magmintis sa kahit na anong requirement ko sa school. I always beat the deadline at kalimitan bago pa sumapit ang deadline ay naipapasa ko na ang mga requirements. Ang isa pa sa mindset ko, ayaw kong ma-disappoint ang aking mga magulang. I don't want to fail them. Alam ko kasi kung gaano sila nagpapakapagod at nagpapakahirap maigapang lamang ang aking pag-aaral. Kaya ito na lamang ang pwede kong ma-payback sa kanila. Good grades. Nang makuha ko nga ang aking card at malaman ang aking rank, na-shock ako dahil bumagsak ako sa top 2. Ganun na lamang ang aking pagtataka noon kung paanong nangyari ito. Naipasa ko naman lahat ng requirements at ang tataas na mga scores ko sa quizzes at lalong-lalo na sa exams. And still, bumagsak lang ako sa rank 2. What the fuck? Paano nangyari to? Sabi ko habang ako ay nasa daanan pauwi ng aming bahay. Mapapatigil ako saglit at tititigan ko ang mga grado ko sa aking card. Napapabuntong hininga na lamang ako sa isiping kung paano nangyari ito at saan ako nagkamali. Pero since naririto na nga ang resulta, wala naman din akong ibang choice kundi sabihin sa aking mga magulang ang kinahinatnan. Yes,
I failed them. Nang gabing iyon, ninenervyos talaga ako. Kabog na kabog yung dibdib ko tungkol sa mga grado ko. Iniisip ko na rin ng maaga kung ano rin yung mga sasabihin sa akin ng aking mga magulang dahil top 2 lang ako. Then here it comes. Dumating na ang aking mga magulang. Pagod na pagod ang kanilang mga itsura. Ayaw ko sana na ibalita sa kanila ang nangyari, pero sila na ang unang nagtanong. Partikular si Mami. Musta card day anak? Top 1? Ma. Kasi po. Top 2 lang po ako, May. Sorry po pero huwag po kayo mag-alala. Babawi na lang po ako next grading. 0.2 lang naman po yung agwat namin eh. Sabi ko na naluluha-luha na. Hindi ako halos makatingin ng diretsa sa mata ng aking ina sapagkat alam ko naman na nabigo ko sila. Ano ba naman yan anak? Diyan na nga lang kami umaasa ng papa mo. Diyan na nga lang natatanggal ang pagod namin sa trabaho tas hindi mo pa maibigay? Anong ginawa mo? Napansin ko ngayong grading Puro ka nakakulong sa kwarto at cellphone. Hindi mo ba ginagawa yung mga dapat mong gawin sa school? Sagot! Sabi niya na medyo may taas na ang boses. Ma, I'm sorry po talaga. Sorry po. Sabi ko na medyo nanginginig na ang boses at pagkatapos ay nagtungo ako agad sa aking kwarto para maitago ang aking mga luha. Tingnan mo, magsi-cellphone na naman yan. You failed us as our son. Sigaw pa ni Mami bago ako tuluyang nakapasok sa aking kwarto. Sumapit ang hating gabi at hindi ako makatulog. Umiikot sa aking isipan kung gaano na-disappoint ang aking mga magulang sa resulta ng aking mga grado. Dahil dito, ang pakiramdam ko tuloy ay parang napakawalang kwenta kong anak. Hindi ko na suklian ang lahat ng paghihirap ng aking mga magulang dahil hindi ko na-achieve ang rank 1. Yun ang bumabalot sa aking isipan ng magdamag na yun. Hanggang sa kumuha na lamang ako ng isang malinis na piraso ng papel. Doon nga'y isinulat ko ang mga salitang, "Did I fail you as your son? Or your own expectations on me failed you?" Inilagay ko iyon sa ibabaw ng aking desk table. Tapos nun, isinabit ko ang aking sarili sa kisame ng madaling araw na yun. I guess, nabit ko rin ang aking sariling deadline. Mga kasindak, ibahagi ang iyong kasindak-sindak na karanasan sa ating email sindakstories2008@gmail.com o di kaya'y i-private message sa ating Facebook page Hilakbot TV Pinoy Horror Stories. Aabangan namin yan, kasindak. You're tuned into Sindak Short Stories Radio.